So ang napakagandang araw po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. So panibagong video, panibagong kaalaman na naman dito sa lang sa Ka-Amazing Farming. Okay, so habang pinagmasdan natin mga ka-farmers ang mga bunga po sa ating ampalaya na palaging bugbog sa ulan at bagyo, meron tayong isang tanong na kailangan nating mabigyan ng kasagutan po. So ang tanong mga ka-farmers, sir, pwede ba magawaan mo sir ng video ang fruit fly na umaatake po sa mga bunga ng ampalaya, yung manunusok mga ka-farmers, yung putati. Okay, so habang mga ka-farmers ipapasyal ko pa kayo at manood sa mga video no sa ating ampalaya. Kasi iikot ko kayo din mga ka-farmers. Pag-usapan natin ang fruit fly, yung mga manunusok o putati mga ka-farmers. Okay, so baka may mapansin tayo din ng damage sa putati. Pag-usapan natin mga ka-farmers kung ano ang ating ibumba, kung paano natin sila i-control. Kasi yun po ang problema sa mga farmers, no? Yung mga putati or fruit fly or manunusok sa mga bunga po ng ating ampalaya, watermelon, mga pipino, mga kamatis. Okay, so pag-usapan natin mga ka-farmers ang gamot, kung paano natin sila makontrol. Kagaya sa akin, alam nyo yung time na bago pa ako rito, napakadami pong putati mga ka-farmers, tapos kaliwat kanan maraming nahihinog. So yun, patuloy lang akong naghanap sa mga ginagamit ko, mga produkto na nasusubukan para ma-minimize ko ang fruit fly or putati na manunusok sa mga bunga po ng aking talong, ng aking ampalaya, ng aking mga watermelon o kamatis, para makaani ako ng maganda. So ngayon mga ka-farmers, baka sa bandang dulo makakita tayo sa damit ng mga putati. Tinutusok po niya ang bunga, no? Tapos naninilaw. Kung pag-usapan natin din ng mga ka-farmers, yung mga naninilaw na mga bunga, wala tayong napansin kasi alam naman po natin mga ka-farmers, pag maraming mga maliliit na bunga sa ampalaya na hindi tumutuloy, ang kulang po ay calcium, di ba? Calcium deficiency po mga ka-farmers. So mag-spray lang po tayo ng calcium boron. Ganyan lang kasimple mga ka-farmers. Tapos pag ang inyo yung ampalaya matanda na, tapos ang mga bunga ay maliliit, anong kulang dyan? Ayan, calcium din. Okay? So yun po ang ating i-spray mga ka-farmers. So kita nyo ang ating ampalaya, bukas magpipitas na po tayo din eh. So may nakita tayong dilaw din eh mga ka-farmers, abnormal na bunga. Ano po to siya, hindi po siya damage sa ano po. Maliit pa lang siya mga ka-farmers kasi dahil stress siya. So nahinog. So tumanda nang hindi napitas. So ang sadya natin din ngayon mga ka-farmers, kasi may tanong po sa isang farmers na magawa tayo ng video sa mga manunusok tapos sa gamot. Sabi niya kung pwede lang po sir, isabay mo ang gamot para malaman namin baguhan na po. Sana sir magawan mo ng video. Yes po. Salamat sa inyong comment mga ka-farmers, kasi nang dahil po sa inyong patuloy na pag-comment at pag-request mga ka-farmers kung ano ang video ang ating gagawin, ayan, patuloy din akong nakapag gawa. Kasi yun po mga ka-farmers ang pinakamahalaga, na may mga request kayo para magawa natin. Pag halimbawa mga ka-farmers hindi natin magawaan, lalo na nagpapagawa siya sa ang video about sa kamatis, ang kamatis natin ay tapos na, pinutol na natin mga ka-farmers, tapos binunot at itinabi para palitan natin ng ibang crops. So wala akong nakita din ni banda mga ka-farmers na damage sa putati o fruit fly. Kasi mas maganda makakita tayo, no? Para mabigay kong example sa inyo. So may mga nakita tayong ding bunga mga ka-farmers na parang kung tingnan natin ay bansot, no? Parang may batik-batik na kulay itim dahil nakasabit, kagaya nito nakasabit na isa taas. So diretsong maanuhan ng sikat ng araw. So yan, magapangit siyang balat ganito. Iba din sa mga bungang nabagsak mga ka-farmers. So wala akong nakita din mga ka-farmers. Lipat tayo sa isang linya mga ka-farmers para ipapasilip ko po sa inyo.
Ito ang ating ampalaya. Ayan. So mistisa to. Sana nga makakita na tayo mga ka-farmers yung damage sa fruit fly. Ito mga ka-farmers, meron na tayong nakita. Okay. So tatanggalin ko to mga ka-farmers oh. Ito. So hanap tayo sa malilom, parang maliwanag mga ka-farmers. Dito tayo sa malilom kasi napakainit po. Okay. So ito ang damage sa putate mga ka-farmers, no. Tinutusok po ang bunga sa ating ampalaya. Okay. So paano po natin to makontrol mga ka-farmers ang putate? Ano ang mga produkto na pwede natin gamitin sa insekto na yon? Okay, kung halimbawa mga ka-farmers gusto mong mag-spray, ang spray natin din ay bintos. Okay. So sa bintos mga ka-farmers, hindi sila mamatay, pero sa amoy niya aalis din sila. Ang gagawin natin din mga ka-farmers, kung halimbawa tinatamaan na ang mga bunga sa inyong ampalaya, marami na sila mga ka-farmers na naninira, ang gagawin natin din mga ka-farmers ay magbili lang po tayo ng Catcher Pro o Super Net. Pang trap lang po mga ka-farmers, kasi ang Super Net at saka Catcher Pro, ang amoy po nila parang mango, parang guava, yung mga attractant ba mga ka-farmers, or surgeon, yun po ang ating ilagay. So i-spray lang po natin sa buti, kagaya nito sa akin mga ka-farmers oh. So matagal na to mga ka-farmers, siguro mga 6 na buwan. I-spray natin ang Catcher Pro din or ang Super Net. Kung ano mga mabili natin, Super Net, Catcher Pro, pwede na rin mga ka-farmers. Tapos lumapit sila kasi ang amoy mga ka-farmers, amoy guabang hinog or manggang hinog. Okay, so organic siya, pang trap lang po mga ka-farmers. One na lumipad sila at lumapit din pag ano nila mga ka-farmers ay diretso silang matrap o dumikit ang kanilang mga pakpak at hindi na sila tuluyang lipad kasi matatrap na po sila mga ka-farmers. So yun lang, no, ang ma-share ko at masagot ko sa isang tanong patungkol po kung paano natin i-control ang pesting insektong fruit fly sa ating ampalaya. Okay, yun lang po mga ka-farmers. Tapos hahanap pa tayo ng ibang problema pa. Sana po mga ka-farmers, no, mga ka-viewers na nakatune in sa ating video na ginagawa natin, baka may mga katanungan kayo at magawa natin ng video, kasi palagi man tayong sumasagot at gumagawa po ng mga video patungkol po sa mga tanong yung mga ka-farmers. Medyo lang mga ka-farmers mainit, no. So pag uminit mga ka-farmers, ang cellphone ko biglang parang hindi natin maayos makita. So hanap pa tayo ng ibang mga problema para mabigyan natin ng pansin. So kung ano lang mga ka-farmers, normal lang ang panahon, walang mga kalikasan kagaya ng mga bagyo o pag-alburuto o pagputok ng mga bulkan, kasi ang usok po ng dala ng bagyong bulkan ay may napaka-acid po. So masisira ang mga dahon po sa ating talong, makamatis, maampalaya, parang sunog mga ka-farmers. So yun po mga ka-farmers, ang normal lang na sakit sa ampalaya, yung tinatawag lang nating mga early blight, late blight, kung normal lang. So yun po ang normal. Tapos kung may sa ulan or araw-araw ulan, pumasok si leaf spot, si anthracnose, dala ng hangin. Tapos kung halimbawa ang lupa niyo ay nagkabakterya, yan, hindi na natin maiiwasan yan ang mga wilting, forsal wilt at saka bacterial wilt. Kung sa talong naman, Streptomyces. So may mga paraan tayo diyan mga ka-farmers, tapos may video na po tayo tungkol dyan. So pwede natin gagamitin dyan mga ka-farmers. Kung halimbawa early blight, late blight lang ang ating problema, mga leaf spot or anthracnose, mga powdery mildew. Okay, so ang ating spray kahit mga mangkusib, pwede ako masuggest sa inyo Antracol at saka Ritin, kasi yun po ang aking ginagamit at nasubukan kong maganda mga ka-farmers ang kalabasan. Okay, Antracol kalating kilo, Ritin kalating kilo sa 1 drum. Kung may mga foliar, pwede nating isabay. Tapos mga ka-farmers, pag halimbawa ay lala, huwag mo nang sabayan ng foliar. Okay, pwede ra ang fungicide mga ka-farmers, tapos insecticide kung may mga damage sa insect. Kung wala, pwede mga ka-farmers. So yun lang ang masuggest ko kung inaatake ng punggos ang tanim nyo, kung mag-spray kayo ng fungicide lang, at huwag nyong samahan ng
foliar. Parang madali lang pong makaka-recover ang tanim nyo laban sa fungus. So against light mga ka-farmers, no, kung papunta tayo din, no, parang kung tingnan natin parang walang bunga, pero pag doon tayo nakatingin, oh, grabing bunga mga ka-farmers. Yan, napakadaming bunga. So yun po. So sa gilid lang po ito ng taniman natin ng talong. Napakaganda ang mga bunga sa talong. Hindi lang ang talong, pati ang ating ampalaya. So wala tayong makikita ng cracking kahit dilaw na ang mga dahon, no. Mayroong mga crack mga ka-farmers pa kunti-kunti lang, pero ang karamihan mga ka-farmers ay napakaganda din. Okay, so ngayon mga ka-farmers, pag-usapan natin ang mga bacteria. Okay, iba ang bacteria mga ka-farmers sa fungus. Ang bacteria, ang atake nila, ang kalabasan nila mga ka-farmers, halimbawa kung palaging umuulan, ang mapansin natin, ulan init ang panahon, bigla lang kung halimbawa sa ampalaya, ang ampalaya natin kahit may bunga na, edad na mga tag 1 month, bigla lang mamatay, nagdala ng bunga, sayang. So paano natin sila i-control? Okay, so galiin natin mga ka-farmers bago tayo magtanim, ang maggamit ng mga Husako, Serenade or Bio Agronica Plus. Bakit sinadjust ko ang tatlong produkto? Alam nyo mga ka-farmers, ang Husako ay isang bacillus. Good bacteria po siya na kaya niyang i-control o labanan ang mga bad bacteria na meron sa lupa. Okay? Tapos mga ka-farmers, mga ka-viewers, kung wala kang mabibili na Husako, pwede ka sa Serenade. Ang Serenade, mabibili natin online. Ang Husako, mabibili din na online. So ano po ang dosage nila mga ka-farmers? Mas maganda malaman natin ang dosage. Kung halimbawa yung Husako ang mabibili mo, 2 sachet, kung lala na, 2 sachet pang, kasi dala naman siya pangarap sa bakterya, dala na din siya para sa pang soil conditioner. So pwede 1 sachet, pwede 2 sachet. Nagdepende po sa sitwasyon. Kung lala, 2 sachet, pero pag hindi, 1 lang. Ganun pa man mga ka-farmers sa Serenade. Kung halimbawa mga ka-farmers, sa tingin mo, nagtanim ka ngayon tapos nagka-bacteria na. So sa susunod mong tanim, ulitin mo, damihan mo na ang paglagay ng Serenade. Ang tamang dosage sa Serenade, kung knapsack sprayer, 40 ml lang. Pero pag kung pang soil conditioner or pang dagdag good bacteria, damihan natin. Pwede gawin nating mga 80 ml. Wala namang mga ka-farmers kasi organic siya, good bacteria siya kasi bacillus yun Serenade organic fungicide, bacillus siya mga ka-farmers. May siya, may technology siya para sa mga fungus, no, mga bad na mga bacteria. May technology siya para ma-minimize o ma-control niya, para maiwasan ang pagkalat. Kasi pag halimbawa kumalat na ang fungus, nako, hirap na nating i-control mga ka-farmers at saka wala ng gamot. So yun lang po ang solusyon mga ka-farmers, na bago umpisahan ang magtanim, kailangan natin mag-apply ng mga produkto na yon. Pwede naman ang mga soil conditioner. So iba ang para sa bacteria mga ka-farmers, iba din ang para sa soil conditioner. Ang para sa soil conditioner, pwede ang Apsa 80, mga Consort, Mycorrhiza o mga humus, kahit anong uring mga humus. Pero pag bacteria na ang ating pag-usapan tulad ng wilting, forsal wilt, bacterial wilt, para maiwasan natin sa darating na araw, yan, ugaliin natin bago magtanim ang mag-spray ng mga Husako. Good bacteria kasi bacillus po siya. Yun lang po siguro mga ka-farmers, mga ka-viewers. Hanggang dito na lang. Bago tayo magtapos, mega love shoutout po sa lahat nating mga bagong viewers, sharer at commentator. At saka sa mga subscriber na galing po ni Idol Buddy Gansinya. Maraming salamat po sa mga OFW yung mga viewers natin na palaging nakasuporta po. So kung pwede lang, hihingi naman ako ng isang favor sa inyo. Pakishare na lang po ng ating mga content na ina-upload sa ating munting YouTube channel. Or kung maaari, pwede nyo pa i-subscribe nyo ako sa aking FB account or sa aking Reels. Yun lang po mga ka-farmers ang hihingiin ko sa inyong maagang pamasko. Yung mag-subscribe lang para masuportaran po ninyo mga ka-farmers ang ating small content. So small farmer lang, small content creator lang. Sana sa tulong nyo mga ka-farmers, magabayan niyo ako, mapalaki natin at mapalago dahil po sa inyo. So hindi ko po ito magawa kung wala po kayong mga ka-farmers.
So yun lang, sipag-sipag lang po tayo. Okay, so sa inyong lahat no, mga ka-farmers, mga ka-viewers, hanggang dito na lang siguro tayo. So yun lang po ang maipapasilip ko sa inyo na bunga sa ating talong na ampalaya na bugbog palagi sa ulan. Okay, bye bye, God bless. Happy watching.